Malupit pa rin mga bossing ang mga nangyayaring kabulastugan sa pamahalaan. May sinabi daw si Erwin Tulfo May sinabi daw si Erwin Tulfo na magfo-focus na lang ba tayo sa flood control? Oo, lalo na kung kayo yung mga magnanakaw sa flood control. Hindi kami hihinto, Erwin Tulfo, hanggat hindi kayo nakukulong mga putragis kayo. Ang takin mo, sabihin ba naman niya? Sabihin ba naman niya mga bossing na marami daw problema ang bayang Pilipinas at hindi lang daw tayo nakafocus sa flood control? Mga gago pala kayo. Kita mo kung gaano katarantado yan si Erwin Tulfo para hindi niya itapik o hindi na niya ba't ka pa hineras? Ba't ka pa itinalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Kung hindi mo na iimbestigahan yung flood control. Kasi tinanong siya yung flood control ba, magpapatawag ka ba? Papatawag mo ba yung 18 Marines? Sabi niya, pare-parehas na naman sinasabi, ba't mo pa ipapatawag? Tapos hanggang sa nung nakaraan, sinabi niya na marami daw mga issues na dapat naharapin, hindi lang daw tayo nakafocus sa flood control. Tarantado ka ba? Yun nga ang gusto naming malaman, kung kanino napunta at kung sino-sino. Yung mga totoong nagnakaw sa pera ng taong bayan. Tinapay ka naman, Erwin Tulfo, halatang-halata ka naman na magnanakaw ka Halatang-halata naman na magnanakaw kayong grupo ng Gatchalian Black nang dyan sa Senado Halatang-halata na talagang sunod-sunuran kayo sa Malacanang. Dahil alam nyo talaga pagka yan, pinakinggan natin yung mga issues na yan at pinatawag natin lahat ng mga pangalan na lumabas dyan sa mga testimonya ng 18 Marines, lalong-lalo na yung mga CCTV footages kapag sinumpina natin yung mga lugar kung saan sinabi nila na nagbigay sila sa'yo, nagbigay sila kay Tililing, nagbigay sila sa kuya mo. Kitang na sigurado mabibisto kayo Yun ang problema natin mga bossing. Kaya naman nila talaga inagaw yung Senado para hindi matuloy yung flood control project yung ating pag-aaral, pag-iimbestiga dyan sa flood control scandal na yan. Yun lang naman talaga yung dahilan. The reason why ginulo nila yung Senado, it's because ayaw talaga nilang pag-usapan itong flood control scandal na ito, di ba? Bumaba na yan siya sa kanyang posisyon. Ibinigay niya na yan kay Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, alam man natin taho yung utak niyan. Hindi talaga niyan kayang mag-preside ng mga ganung klaseng katitindi na mga investigasyon dahil mabibisto din ilan din yung mga kasakasama nila na lumulutang diyan. At saka bobo man talaga ng abogado yan. So hindi niya kaya yun at hindi kaya ng bayag niya. Hindi kaya ng konsensya niya yung mga malulupit na mga bagsakan diyan sa pwedeng maimbestigahan, pwedeng mga lumabas na mga pangalan diyan sa diyan sa hearing na yan. Ngayon, binalik ulit kay Tulfo. Nag-step down na si Tulfo pero ibinalik sa kanya. Ba't ibinalik sa kanya? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, tatlo yung bobo na yan sa Senado. Sino yan? Si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, at saka yan si Win Gatchalian. Yung ibang mga kasamahan yan, magugulang na yan. Ayaw nilang masira yung kanilang pangalan kasi ano ba talaga ang instruction sa Gatchalian Black? Ang instruction sa Gatchalian Black, yung flood control scandal, hindi na talaga yan ma-discuss, hindi na yan matakel, hindi na yan matuloy. Kasi nga, alam nila na kapag ganyan, talagang tinuloy mo yan at nakatutok ang taong bayan, maraming lalabas na mga pangalan dyan, karamihan nasa hanay nila. Siyempre, senador man ng Malacanang itong Gatchalian Black at alam ng Malacanang na sila talaga ang punot dulo ng lahat ng kabulastugan na yan 2024, 2025, actually 2022 pa nga lang to, magnanakaw ng mga hudas na yan So yun lang talaga yung reason why inagaw talaga nila kay Alan Peter Cayetano yung leadership. Ang purpose nun hindi na yung impeachment ni Inday Sara. Ang purpose talaga nun is itong flood control project na to, flood control scandal na to. Yun na talaga yan. Kasi nga, yan kay Inday Sara, mga bossing. Kung hindi man ma-impeach Inday Sara ngayon, dadayain nila yan sa eleksyon. Pipilitin nila, gagawin nila lahat para madaya. Nakita nyo naman, di ba? Si Garcia daw, nakatanggap din ng mali-maliit ang pera. So alam natin, mandurugas ang mga to. Hindi lang magnanakaw ang mga to. Mandurugas pa sa eleksyon tong mga to. Kaya yung kay Inday Sara, ano na yan, hindi na nila masyadong iniisip yan. Ang iniisip na lang talaga nila ngayon is itong flood control scandal. Mabura ito sa mga isipan natin. Idemanda lahat ng mga nagsasalita rito in the hopes na sana ay tumahimik ang mga tao. Or in the hopes na tumahimik ang mga nagsasalita sa gobyerno. Yun man lang talaga ang kanilang plano rito mga bossing. Kaya tsaka yun sinasabi ko yung kay Inday Sara. Di ba pinipilit nilang bawasan yung numero ng mga senador para bumaba yung numbers ng boto para sa conviction. Huwag kayong mag-alala doon. Hopeless case na yung impeachment ni Inday Sara. Bakit? Mga bossing, habang bumababa, halimbawa from 16 naging 15, naging 14, habang bumababa yan, bumababa din yung numero ng boboto kay Inday Sara para sa ma-acquit siya. Kasi di ba dati, kailangan mo lang ng siyam mga bossing na boto para hindi ma-convict si Inday Sara. Ilan ba ang nasa grupo ni ngayon? Nasa grupo ni Cayetano ngayon. Ang nasa grupo ni Cayetano ngayon, at least kung wala si Senator Bato, ang nasa grupo niya ngayon siyam eksakto. So kung mabawasan yan, gawin nilang 15 yung votes to convict, magiging 8 na lang yung votes to acquit. At sinasabi naman natin na hindi naman lahat ng nandiyan sa Gatchalian Black ay boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Hindi yan lahat boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. So, kung magnuno, at least 10. Tapos na boxing, ilan ba ang re-electionist sa mga nasa Gatchalian Black? Tapos dito nga sa grupo ni Alan Peter Cayetano, lahat yan sigurado ako, lahat yan boboto pabor na hindi impeach si VP Sara. So, wala na yan. Kaya nga itong mga taga-Congress, gumagawa na sila, suicidal na sila. Gumagawa na sila ng lahat ng mga makakaya nila, kaipalan nila, nag-iingay sila para kahit papaano palabasin na si Inday Sara ay talagang ayaw humarap. Mga gago pala kayo Hindi ba nagharapan yung mga yan sa Kongreso? Binalasubas nga daw si Luis Tro dahil
Anak ng tinapay, kabobo-bobo. Kabobo-bobo. Paano mananalo yan sa impeachment? Tatanga-tanga. Ngayon, gigil na gigil sila kasi hindi nagpipresenta ng depensa itong grupo ni Inday Sara. Strategy yun eh. Pag sinabi nila kung ano yung depensa nila, di napaghandaan nyo sila. Magkita-kita na lang kayo sa impeachment, sa impeachment trial. Yan naman, kita nyo di ba? Executive yung pre-trial conference. Executive, ibig sabihin, hindi yan pinalabas ng public. Bakit? Kasi nga, lalabas doon sa pre-trial briefing na wala talagang ebidensya itong mga tarantadong mga congressman na ito. Mantakin mo, nasa Senado na yung impeachment trial. Tapos ang gusto ni Leila de Lima makapagsubpina pa rin sila ng mga dagdag na ebidensya. Mga gago pala kayo. Magsusubpina kayo ng mga dagdag na ebidensya. Ang subpina para lang sa investigasyon yan. So dapat ang magsusubpina niyan Senado, which is the impeachment court, kung kailangan pang makumbinsi ng mga senador na kulang yung inyong mga ebidensya na nandiyan yan. Pero hindi na pwede na kayo bilang prosecution yung maghahanap pa rin ng mga pwedeng idagdag sa kaso ni Inday Sara. Dapat ready na yan. Ready na yan pagdating dyan kasi napagbotohan nyo na yan ng sufficient informant substance yan. Kung di ba kayo mga tanga. So gigil na gigil sila kasi wala daw si Inday Sara doon sa pre-trial briefing. Gago ba kayo? Usapang abogado yan. Pre-trial briefing darating si Inday Sara pagka nandoon kung kailangan na siyang umatin at may kailangan ng itanong sa kanya. Pero yung mga ganyan, usapang mga abogado pa lang yan, mga bobo talaga kayo. Tanga-tanga talaga itong mga to. Sinasabi lang kasi nila, gusto nilang palabasin na si Inday Sara ayaw humarap. Sabi bloodbath, pero ayaw naman humarap. Part ng strategy niyan. Kaya nga, nahinto pansamantala yung tapang at malasakit. Di ba? May show si Banat Bay, si Boss Dada, at saka si Inday Sara. Yung ibalik ang tapang at malasakit, tandaan ninyo. Supposedly, linggo-linggo yun na makakasama natin si Inday Sara. Pero malamang, pag nanalo na siya bilang presidente, baka doon na matuloy yan. Pero sa ngayon kasi, nag-iingat na si Inday Sara sa mga pwedeng itanong sa kanya. Alam nyo naman, kapag Manatero sa nagtanong, talagang malulupit yan. So, ang gagawin ngayon, si Inday Sara, baka mamaya matanong namin ng alanganin, tapos makasagot siya ng alanganin, tapos gamitin netong mga demonyo sa Kongreso yung mga isasagot niya. So, part ng kanyang pag-iingat at paghahanda sa kanyang kaso dyan sa Senado bilang impeachment court, kalmado lang muna siya. Hindi muna siya nagsasalita, hindi muna siya nagpapa-interview. Kasi kahit naman magpa-interview siya, negative 30 naman siya Kahit naman hindi pala siya magpa-interview at hindi siya sumagot, negative 13 pa rin naman si Bongbong. Hindi nyo na maluloko taong bayan, Diyos mio. Wala na. So, pag ikaw na-connect ka kay Bongbong Marcos, sigurado ko, mawawala na yung reputasyon mo at mawawala na yung prinsipyo mo. Kaya nga katulad nito ni Erwin Tulfo, na 1 taon pa lang na senador, pero pagkayabang-yabang na, kaya siya nilagay dyan kasi siya ang pinakamakapal ang mukha. Siya ang pinakamakapal ang mukha, siya ang pinakakupal. Tapos si Rapi Tulfo, isa pa yan. Kaya nga silang tatlo nagsasalita. Si Ping Lacson, di naman marunong makipag-away yan. Bakla yan tapos ito si Win Gatchalian, nilagay dyan dahil bobo din. So, kaya nilang paikot-ikutin itong tatlo na to. Pagdating ng panahon, nabisto ng taong bayan na talaga, naging sukdulan na yung galit ng taong bayan. Sino ngayon ang babalikan ng taong bayan? Itong tatlo na to, yung dalawang magkapatid na Manyakis, at saka si Win Gatchalian na walang utak. Ganun na nangyayari dyan. So, si Lacson, si Tito Soto, at yung ibang mga senador na mga matatagal na, tuwan-tuwa kasi hindi sila masyadong bubugbugin ng taong bayan. Ang bubugbugin ng taong bayan, yung tatlong tanga na yan, yung tatlong itlog. Dalawang magkapatid na Tulfo na ulol at saka isang Win Gatchalian na walang utak. Ganun na mangyayari dyan, mga bossing. So, klaro tayo na yung impeachment Inday Sara, huwag nyo na masyadong pansinin yan. Wala na mangyayari dyan, tapos na yan, done deal na yan. Ang dapat natin bantayan is yung election sa 2028, kung dadayain ba ito si Inday Sara. Pero, hindi nila pwedeng dayain si Inday Sara kung decisive yung or malaki yung margin ng boto niya versus yung tatakbong bobo. Sino man tatakbo na yan? Si Risa na yan. Kasi kung ako si Leni Robredo, hindi na ako tatakbo. Bakit? Tatakbo ko unang-una, natalo na nga ako nung nakaraan, tapos matatalo na naman ako kay Inday Sara. Tapos ang masaklap niyan, ang mag-i-endorso pa sa akin, magnanakaw pa. So wag na, dito na lang ako sa Bicol. Kung ako kay Leni Robredo, diyan ka na lang sa Bicol. Hindi kayo mananalo kay Inday Sara. Kahit anong gawin ninyo, hindi kayo mananalo kay Inday Sara. Ito nga si Rizon Tiveros, diyan pa lang kay Pia Cayetano, hindi na nanalo Puro kabobohan na hindi ba? So ganyan yan, mga bossing. Dito lang talaga yung nakafocus sa flood control. Kaya talagang papatayin na nila. Abangan ninyo, wala nang susunod na hearing yan. Kaya nga, napaka-importante nung nakaraan na naganap na pagsasalita ng 18 Marines. At least narinig natin lahat at nakita natin kung paano itong mga gago na ito ay sa kanila, yung mataranta sila ba? Lumabas sila sa kanilang mga lungga at nakita talaga kung sino talaga may kasalanan dito. Magkakaroon pa ng mga susunod na paglalahad. Yung mga 18 Marines, meron pang may 4, so meron pang 10 nalalabas. Abangan natin yan kung sino yung mga pangalan na nandiyan dyan. Huwag natin aalisin yan sa isip natin. I-like, i-share ninyo, subscribe kayo sa mga channels na ito para maging updated kayo sa lahat ng mga issue sa Bayang Pilipinas. Simulan na natin dito sa balitang ito, mga bossing, ang ating diskurso. Ayan. Eto na nga. Ayan, sad na satisfaction rating ni Bongbong. Paano ba naman? Kabobo-bobo nito. Sabi ko nga kanino kayo? Kay Inday Sara na hindi marunong mag-computer? O dito kay Bongbong Marcos na yung kanyang earphones hindi alam na sa tenga ilalagay. Gusto yatang kainin ng gagong to. Ang ina kasi pag nasa ibang bansa, nakikipag-meeting sa mga world leader, mag-prepare. Wag naglalasing, sumisinghot ng usok. Grabe, sad na satisfaction rating. Salita pa ng salita to Ang dami nitong aso, ang dami nitong troll army, ang dami nitong mga vlogger, ang dami nitong mga media na nagtatanggol sa kanya. Pati mga congressman, pati mga senador pinagtatanggol siya, pero putya, wala pa rin.
sad-sad pa rin ang rating. Alam mo, Bongbong, sabi ko naman sa'yo, kung di ba naman ikaw talagang nuknukan ka ng bobo, putang ina, si Claire Castro ba naman ang ginawa mong tagapagsalita? Putang ina, tanga ka na nga, tapos tanga pa, mas tanga pa yung ginawa mong tagapagsalita. Mas lalo magkakaleche-leche buhay mo. Putang ina yan. Partida ito partida ito. Pulis, sundalo, troll army, media, aktivista, makakaliwa, mga mababantot na mga congressman at mga senador na mga abnormal. Lahat nasa kanya pero ganito pa din ang trust rating niya. Tandaan nyo pinakamababang nagkaroon ng mababang trust rating si Gloria Macapagal Arroyo. Putang ina, sa loob ng 3-4 na taon, binrake ni Bongbong. Pakinggan natin itong itong balita na ito. Sumadsad sa pinakamababa ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos sa unang quarter ng taon. Base sa survey ng SWS, 32% ng mga Pilipino ang kontento sa trabaho ng administrasyon, 46% ang hindi kontento, habang 21% ang hindi tiyak sa kanilang sagot. Nagresulta yan sa net satisfaction rating na negative 13, malayo sa positive 14 noong November 2025. Imagine, negative 13, tingnan mo, 13, hindi ba yung mga senador niyang mga demonyo? Yung senador niyang mga hudas kasama si Joel Villanueva na isa ring kawatan, di umano. 13. Ayan, nakuha niya yung 13. So hindi lang 13 tanga na mga senador ang nakuha niya. Nakakuha pa siya ng negative 13 na approval and trust rating first quarter ng 2026. Anak ng tinapay ka, Bongbong. Tangina, hindi ka nahihiya sa sarili mo. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa matris ng nanay mo. Bumalik ka na sa matris ni ni Imelda Marcos. Baka ikaw na lang inaantay niya para maglaho na siya sa mundo. Walang yan, negative 13. Pucha yan. Sabi ko nga sa inyo, yung ilibing ka maging bangkay ka tapos ilibing ka, below si 6 feet lang yun, negative 6. Pero ito po negative 13. Itong maman to, kahit na ilibing mo ng buhay ito, wala to, hindi na ito makakaahon Negative 13, ang hirap na yan. Sabi ko naman sa inyo, ngayong 2026 tapos na yan, pagdating ng 2027 pa-exit na yan. Pucha, negative 13. Paano nyo sasabihin magaling na presidente ito kung negative 13? Tandaan nyo, social weather stations, kanila pa yan Tangina, palagay ko, hindi nga lang negative 13 yan, baka negative pa yan Baka doble na mas mababa pa dyan yung kanyang nakuha dahil bobo naman to, wala mang alam to. Tangina, nakakahiya, no? Si Vladimir Putin, tinititigan siya. Sabi siguro ni Vladimir Putin, tangina to, adik. Bigyan mo ng foil, at saka ng bigyan mo ng foil tsaka lighter, alam na alam yan kung anong gagawin. Bigyan mo ng tutor yan, alam na alam niya kung saan niya ilalagay. Pero putsakin lang yan, binigyan mo ng earphone, di niya alam na ilalagay sa tenga. Tatanga-tanga, haharap siya kay Vladimir Putin. Pag harap niya kay Vladimir Putin, tinitigan niya. Kung di ka ba naman gago, pinaalala pa sa'yo, hoy, hindi ka nakakaintindi ng Russian. Tagalog na, hindi mo naintindihan, Russian pa Mr. President, ikabit mo yan sa tenga mo. Putang ina ka, bobo ka. Nakakahiya, no? Ganyan ang nagre-representa sa natin, tululaway tsaka bulul. Ayok. Record low ito, hindi lang para sa PBBM administration, pinakamababa rin yan sa loob ng 16 na taon. Pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Alam nyo ba na pinakamagnanakaw din yan sa loob ng napakahabang panahon? Magnanakaw yung tatay niya at yung nanay niya, nahinto ng bahagya yan. Magnanakaw pa rin yung mga pumalit, pero pucha yan. After how many years, sumulpot itong putang ina nito naging presidente at mas malala. Mas malala. So, siya na ang pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Walang Diyos, siya pa yung pinakamagnanakaw. Nasa negative 45 ng Arroyo administration, ginawa ang survey noong March 24 hanggang 31 sa kasagsagan ng krisis sa langis. Dito rin nagdeklara ang Pangulo ng State of National Emergency, Energy Emergency. Wala pang reaksyon ang Malacanang sa resulta ng survey. Ano ba magiging reaksyon ng mga yan? Ang magiging reaksyon lang ng mga yan is, marami namang survey dyan. At saka wala namang pakialam si Bongbong. Tangina, isa na lang ang mataas kay Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, tama na lang ang mataas sa kanya Oo, yun na lang kanyang tama sa utak ang mataas. Pero pucha, yung IQ, mababa. Yung IQ sa paggawa ng kasalanan, mataas. Siya ang pinakamatalino pagdating sa paggawa ng kalokohan. Sila magpinsan, sila ni Martin Romualdez. Pero kung ang pagbabasihan mo, talino sa pagsiservisyo, wala. Putang ina, negative 13, imagine. Basura. Basurang basura. Ngayon, negative 13. Pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Mas mababa pa kaysa kay Gloria Arroyo. Tandaan niyo, si Gloria Arroyo may Hello Garci. Diba? Hello Garci, may mga ganun siya, yung mga pandurugas nila sa eleksyon. Kita nyo. Pinakamababa pa siya ron. Hindi pa napapanagot yan sa lahat ng mga kasalanan niya sa bayang Pilipinas. Siya na ang pinakamababa. Isa lang ibig sabihin yan. Hindi effective si Claire Castro, hindi effective yung pakikipag-partner niya sa mga komunista, hindi effective yung pakikipag-partner niya sa mga makakaliwa, hindi effective mga bossing yung pakikipag-partnership niya at pagmamanipulate niya sa Congress and sa Senate. Hindi yun. Hindi yun nakatulong sa kanya, bagkus yun pa nga ang reason kung bakit etong ulul na ito, alam mo niya, talagang below 13. Walang hiya na yan. Dito